Alright, yan. Kumusta mga kababayan? Ang pagbabalik. Since wala kaming pasok ni Sensitive Bear, magandang umaga sa inyo, saan man kayong sulok ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, si Riddler. At Sensitive Bear. Ayan, at muling pansamantalang nagbabalik sa ere. Kaya ating tatalakayin ngayon ay una sa lahat, bibigyan lang natin ng reaction yung nangyaring mga sinabi ni Pangulong Duterte, kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol kay PBBM. Actually, hindi namin nagustuhan yun. Wala talaga kaming balak munang bumalik since ang pag-commit namin ng doon sa mga kaibigan namin sa pagbabalik namin sa ere is supposed to be by February or March. Pero since yun nga, gusto namin bigyan ng reaction yung ginawang speech na prayer rally pero naging pagmumura. Hindi na prayer yun eh. Kasi hindi ganun ang nakagisnan kong prayer. Pag sinabing prayer, yun talagang magdadasal. Pero yung ginawa ni former President Duterte obvious na talagang ang tawag dito, ikasisira ng ating economy. Parang smear campaign. Parang ganun. Saka hindi lang naman yung ang tawag dito, hindi lang naman yung pagmumura niya eh. Kumbaga hindi naisip ni former President Duterte na yung mga pinagsasabi niya ay nakakaapekto rin sa ating mga OFW saka sa economy ng ating bansa. Di ba? Hindi lang yun. Di ba meron pang possibility na pati ang ating security sa bansa ay maapektuhan. Mm-hmm. Kaya yun, bigyan lang natin ng konting reaction. Hindi naman kami magtatagal, siguro mga 15 to 20 minutes. Tapusin lang natin yung actually yung video. I-skip ko na siya. Since ang importante lang naman dito yung mapakinggan natin yung doon sa part na talagang grabe. So ipapakita namin sa inyo yung mga resibo namin. Yung konting pananaliksik at saka sa reaction na rin natin na pagpapatuloy. Okay, so panoorin natin at bigyan natin ng reaction. No longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President. Okay, so kung natatandaan natin nung time na siya yung presidente, di ba yung talagang gusto niya mangyari nun magkaroon ng federalism. Okay? So sa kanya galing yun, yung idea na yun. So kalmado pa siya rito eh. Kalmado. So paulit-ulit namin pinanood tong video na to para mabigyan ng reaction. So dito sa part na to, kalmado pa siya. Okay pa. So tuloy natin. Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Bakit Diba? buong-buo yung pagkakabanggit niya kay First Lady, samantalang tinawag niya lang si PBBM ng President?
Oo, 'di ba? So napakakalmado niya eh. Doon sa Parang- sinabi niyang hindi niyo ako kaaway. So dito dito sa part na 'to. Okay, tuloy natin. Kasi kung ating papanoorin 'yan, yung mga kasi napanood natin yung live na ito eh. Tapos dinownload na lang namin yung video. Saka yun, na pinanood, pinag-aralan. And then yun nga, sabi ko bakit biglang nagbago yung tono. 'Di ba? So, tuloy lang natin. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. So, Ayan, tumataas na yung boses. tumataas na yung boses. Hindi ba? Kanina sabi niya, hindi niyo ako kaaway. Hindi ako nagsasalita ng masama. Tapos so ano yun, parang nung narinig niya yung mga tao na, yun nga, pumapalakpak. So doon na nagsimula yung kanya na parang gusto niya nang ilabas kung ano man yung Parang saloobin niya. nag-escalate na. Okay, Laban tuloy natin. ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Okay, so paano napunta doon? Akala ko ba yung sinasabi niya kanina na hindi niyo ako kaaway? Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Yan ang highlight. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Okay, so sabi niya, nung mayor siya, pinakitaan daw siya ng PDEA, yung Ng Philippine Drug Enforcer Agency, ng mga listahan. Nagkataon na nung time na yun, pinakita sa kanya nandoon yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi ko maintindihan kung bakit nung time na mayor siya, pwede ba niyang makalkal yun? At pwede siguro dahil mayroon naman sigurong branch ng PDEA, pwedeng maging kaibigan niya yung isa sa mga namumuno doon sa Davao. Pero 'di ba ang mga branches ng government ay may security level? No, tulad So kasama ba sa security level ng mayors ang list ng mga parang suspected narco-list actually, kumbaga? pag saan siguro doon sa jurisdiction, halimbawa Oo, sa yun. Davao, Kung doon nasa mo lang- jurisdiction niya. Oo. So pwede mong pakialaman kung nasaan ka kasi hindi naman parang ito na lang example guys. So parang data center yan, naalala mo kung papasok tayo sa red zone. Yes. Okay. Hindi ka pwedeng magdala unang-una sa lahat ng USB. Kahit na anumang device, Yes. Apple Watch, AirTags. AirTags, lahat ng may mga Bluetooth. Bluetooth o yung mga pwede mong i-save na sa mga storage. Yes. Hindi ka Kahit pwedeng- nga, di ba, AirPods. Hindi ka pwedeng bawal magdala nun. Ang sinasabi ko rito is kumbaga wala silang access kahit siguro ang tawag dito kahit siguro sabihin natin congressman ka kung hindi mo naman jurisdiction yung lugar na yun. Yan nga eh. Di ba? Parang nakakapagtaka naman. Buti sana kung mayor siya ng Ilocos or congressman siya ng Ilocos. So, pwede siyang makapag-pull out siguro ng mga ganong list. Kasi, nandun si Marcos that time. Mhm. Di ba? Sa Ilocos. 2002, hindi ako nagkamali, 2002 nung nabuo ang kwan eh. Pidea. Naitatag nila ang PIDEA. Yes. So, nung 2002, sino yung presidente nung time na yun? Nasa Pilipinas pa ako nun. Okay. So, si Pangulong Gloria
Macapagal Arroyo. So, nagtataka lang ako, mayor siya, tapos yung mga presidente, dapat may mga alam sila kung sino yung mga nasa narco list. Lalo na presidente. Malalaman nila at kung sino yung mga nasa listahan. Kung sino yung mga drug lord, ganon. Kung user lang naman siguro si Bongbong eh. Bakit mapupunta sa watchlist, di ba? Oo, hindi naman siya nagbebenta ng kwan. Bakit sa tingin mo sa kumbaga doon sa mayayamang pamilya naman yung mga yan, nasa Ilocos? Kasi yung mga pinsan ko nung time na sa Lawag lalo na sa Batak. Alam ko taga Batak sila eh. Pero yung munisipyo nila doon sa Ilocos, napuntahan ko yun. Little Malacanang ang tawag nila doon. Oo. So, dito na lang eh, kumbaga magtataka kayo, mayor siya, pero paano siya nabigyan ng access? And then, ito na lang, kumbaga parang kumandidato yung anak niya, kung alam mong, kumbaga merong connection niya sa drugs, bakit pa pinahintulutan niyang maging ka-tandem ni BP Sara? Kaya nga, kung pinakita na pala sa kanya, Oo, di alam niya na sana merong connection to sa drugs o ano. 'Di ba? oo. Ayun. Parang may mga discrepancies lang sa statements niya. Doon ako nagtataka. Saka tingnan mo itong mga reaction ng mga tao dito. Parang kumbaga gulat na gulat sila. Wala silang idea. Yung mga, alala ko dito, nandiyan si Tsaka nawala yung ibalik Panelo ko lang. yata yung nandito sa, yan, may salamin. Tapos yung, parang si Ka Eric, si Bongo, si Baste, si Pulong. Tapos itong mga nandito, hindi ko na kilala yan. Okay, so yun lang yung mga kilala ko. Okay, so tuloy natin. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Okay, so sabi pumapasok kayo ng alanganin. Di ba? Ano yung ibig niyang sabihin na pinasukan? Yun nga eh. Pwedeng nung kolehiyo si Pangulong Bongbong Marcos, kasi ako, aminin ko, nung time na nasa college ako noon, gumagamit din ako noon. Pero hindi yung araw-araw. Kumbaga, pag meron lang nabibigay sa akin, tinitikman ko. Pero, yun nga, parang papasok ako dahil ang impact sa akin nung marijuana nung time na yun, memorization. Hindi ka maniwala na perfect ko yung exam ko dahil lang dun. Pero naging pangit din yung epekto sa akin nung nasobrahan ko na. Parang kumbaga nakakalimutan ko na dahil may mga nakakalimutan na ako, hindi ko na alam kung ano yung nangyari, nabablackout ako. So tinigil ko muna dun. So itong sinasabi ni Pangulong Duterte na pumapasok kayo ng alanganin, saan pumapasok? Pwedeng hindi mo naman pwedeng sabihin pumapasok siya dun sa trabaho. Hindi, parang ang dating niyan may pinapasukang sitwasyon. Sabi pumapasok ka ng alanganin. Parang sitwasyon. Okay. Parang may ginawa na hindi maganda. Sige, pakinggan natin para magbigyan natin reaction. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang. Ako namang nagmamakaawa. Kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. So, hindi ba sinabi niya kanina hindi siya magmamakaawa? Tapos ngayon, sabi niya magmamakaawa siya. Pero tingnan mo sinasabi niya na magiging madugo ang sitwasyon. So, paano mo naman nasabi yun? Inaano niya na, kino-conclude niya na mahahati ang nation. So, parang nagpa-prophesize na siya na yun ang mangyayari. Mahahati ang nation at magkakaroon ng madugong sitwasyon. Tapos nabanggit niya kanina, yung ayaw niyang mangyari yung nangyari sa tatay niya nung panahon na alala natin, nung 80s. Kung paano napatalsik ang mga Marcos, nagkaroon ng madugong labanan between the yung sa government saka yung mga nag-attempt ng coup. Pero 'di ba? Yun talaga yung madugo. Oo. Tsaka naalala mo nung una nating pinapakinggan yan, parang naman nila, sinasabay nila sa
di ba malapit na ang EDSA revolution? Di ba sabi ko pa, hindi kaya malayo na gawin nila sa statement niya na yan eh. Hindi malayong mangyari sa'yo ang nangyari sa tatay mo. Parang So kumbaga parang magkakaroon ng EDSA uulitin ba nila ang EDSA, tapos na yung EDSA 3. 3. EDSA 4 na. So, parang balak nilang ulitin on the same month or same date, baka. Mhm. So, enough Sana time wag to naman. prepare, 4 weeks to prepare for a coup or for a revolution again. Kasi parang ang gusto niya ni maulit eh. So, parang nagwa-warning na siya, nag-threat, di ba? Mhm. So parang ini-encourage niya ngayon. Kumbaga parang nandoon yung prophecy, parang ganun eh, na alam niya kung ano yung mangyari. Since alam naman talaga natin na itong si Pangulong Duterte eh, malakas talaga siya sa military kasi nung panahon niya, siya yung umayos ng mga benefits ng mga nasa armed forces. Tandaan Oo. mo yun? Oo. Tsaka Okay. marami ring nag-attend yan na Mga mga military. military, di ba? So panoorin natin, tuloy natin. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bali, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, mga Ilocano, mga Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. So yung sinasabi niya, yung Congress. Oo. Diba? Bahay. Bahay. So doon ipinapasa yung mga batas. Mm-mm. Okay, sige, tuloy natin. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. Na mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? So hindi niya nabanggit ang Tagalog. Ang So main Ilocano island. lang talaga.
Okay, so mga kababayan ha, hindi kayo kasali kung Tagalog kayo. Okay. Kapampangan. Kapampangan, ang daming... Ang dami ano, niyang in-exclude. Oo, Ilocano, Kapampangan, Tagalog, mga Igorot. Oh, di ba? Kaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws. Okay, let's cut it short. So, skip natin. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Di ba kasasabi niya lang kanina yun? Yung nung intro niya, yung People's Initiative na yung... Di ba? Kasama yon sa pag-change ng Constitution. Oh, bakit sinasabi niya ngayon na pumasok sa isipan niyo? Parang kumbaga siya yung nakaisip nun, hindi na pwedeng makuha ni ni Pangulong Bongbong Marcos yung idea ng charter change. Ganun ang gusto niyang palabasin. Parang ayaw At saka, niyang makuha yung ng Di ba yung ayaw makuha ni Bongbong Marcos? Ayaw niya na makuha ni Pangulong kasi mapupunta sa kanya yung credit. At saka ito pa, yung bakit magkakaroon ng tatlong, di ba yung pinoint out niya kanina, na may tatlong situations na pwedeng baguhin ang Constitution. So bakit tayo magkakaroon ng tatlong Yung sinabi tatlong ng ways kung hindi mo pwedeng palitan? Tsaka 'di ba dapat ang Constitution parang tao rin 'yan. Dapat kaya nga may amendments na tinatawag kasi it should adapt to the time and situation of the country. Correct. Hindi ba nagbabago ang Pilipinas? 'Di ba dito nga sa US included doon sa mga elections ninyo ang mga amendments na ginagawa ng bawat state. Di ba nung last election natin ng anong tawag dito, governor? Last year. Meron doon pagka magbo-vote ka kung ano yung i-amend nila na bagong batas. Nandoon sa baba kung agree ka or disagree. Ewan ko kung ganun pa rin ang Pilipinas, kung may ganun na. Wala. Ang binoboto lang talaga nila is yung mga tao. Ang naalala ko lang na nagkaroon ng plebiscite before was nung nagkaroon yung pagkatapos ng revolution. Okay, so ito, yung according to sa research natin, ikaw na magbasa. Nagkaroon lang tayo ng tatlong examples ng plebiscites ay nung 1937 to decide if women could vote. Tapos nung 1987 nagkaroon ng autonomous region ang Muslim Mindanao at saka Cordillera. Doon nabuo yung MRMM. Pati yung CAR. At saka CAR. Tapos ang sumunod doon ay nung 2019 na nagkaroon ng Bangsamoro. Okay. Ang naalala ko lang. Ilan yun sa mga pagbabago. So bakit niya sinasabing it is supposed to be permanent? Okay. So makikita natin. Tuloy natin. Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Pero di ba, sa kanya nga galing yung idea na federalism. So ano yung sinasabi niya ngayon na ganito, na bakit anong nakain nyo? Di ba? Di ko talaga ma-gets. Tuloy natin. Wala namang problema. Araw-araw nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit?
People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse yung buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Doon sa salita niyang sasabihin niya sa mga military na siguro yung mga alam nilang yung Loyal sa kanya. Oo, loyal sa kanya. Pwedeng, kung pag sinabi mo kasing siraan ng Kongreso, parang sirain ng Kongreso, may attempt ng coup. Yes. Diba? Yun lang naman ang pwedeng mangyari doon eh. Kapag sinabi mo na sirain, hindi naman nila pwedeng, baka ang iniisip ng mga tao, sirain eh. Parang, sirain nila yung mga upuan doon. Hindi, sisirain nila ang gobyerno natin. Which results to instability. Inflation, mga ganun na naman. Instability. Instability, inflation, nandun na rin yun. Yung economic, natin. Mawawala ang Mawawala ating na, investors. bababa. Kasi nga, yung mga investors, magbaback out yan. Yung mga nag-invest na, magdadalawang isip na kung itutuloy nila o hindi. Sinong apektado rito? Ang Diba? mga mahihirap. Yung mga tao na okay na umaangat na tapos biglang sisirain mo. So dito sa mga sinasabi ni FPRRD, medyo sablay dito kasi hindi niya naisip na maraming apektado dito sa pagsasabi niya na ganito na si Marcos is nasa narco list, 'di ba? Okay lang sana na nagkaroon na lang siguro sila ng parang quorum. O yung parang kung sabi niya nga magkakaibigan, may bull session, doon na lang sila nag-usap-usap. Pwede namang maayos sa labas na hindi mo pwedeng sabihin sa mga tao o pakalat mo yung ganito na merong dati nga di ba may unit, kaya nga may unit team. Pero nung una kala ko parang tampu-tampuhan lang. Pero lumalala ng lumalala. Ito nga, nakita natin na ganito na ang nangyayari. Nandiyan pa si Senator Amy Marcos, kapatid ni PBBM. Na nakakapagtaka. Doon ka na lang magtaka kung bakit ganun. Kapatid. Pero nangyayari talaga yan, yung kapatid. Nangyayari yan na may away. Lalo na pagka ang pinag-uusapan dyan is about power. Lalo na yung lupa, mga ganyan. Magpapatayan yan kahit magkakapatid. Okay, so tuloy natin. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirbigyan yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag, merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang? Normal lang kay Pangulong Duterte naman na nagmumura. Talagang ganyan siya. Pero yung gusto ko talagang malaman dito kung ano yung gusto niya mangyari. Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. So, doon sa sinabi niya maghiwalay, ganun ang tingin mo sa Pilipino. So, damay-damay na. Kumbaga, wala pa rin doon yung pagmamahal mo sa bayan. Kasi may kumbaga parang mayroon ng nagkahiwalay na Tsaka tinatawag niya na yung mga loyalists niya na humiwalay na sa gobyerno. Mm-hmm. Hindi lang kay PBBM, kundi sa gobyerno. So, wala pa rin. Parang ganun pa rin yung mangyayari na dati okay na. Maayos na natin ang Pilipinas. Tapos ngayon ganyan na naman. Magkakaroon na naman ng tawag dito. Separation ba ang tawag nun? So, tingnan natin. Mas lalo pang naging magulo ngayon. Ay, oo. Dahil ito, presidente sa presidente.
Vice President. Ay, dalawang former. Oo, hindi president and then former president. Oo. Saka Pero na parang- doon mismo yung kapatid. Ang kwan dito, ang hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit ginagawa nila to? Kumbaga, tinan mo, tahimik yung mga yellow. Ano ang motive? Oo. Saka tahimik yung mga yellow. Kumbaga, hindi mo maririnig na may sinasabi sila. Kumbaga, parang sila yung, sige, hayaan mo Siya- mag-away yan, dalawang yan. Siyempre, nandun sila nanonood. Ay, Oo. nagkakagulo sila. Ang O, saya. diba? Sila yung masaya. Okay, tuloy natin. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako, naging Binababoy ninyo. So, hindi lang si Pangulong Marcos yung sinasabihan niya rito. Yung government. Oo, Kasi yung di ba, mga- ang nagsusulong ng People's Initiative na charter change is from the Congress. from kanila Zubiri. Yun nga. Oo. Siya yung siya yung nag-approve. So, So galing doon. mhm. Okay, tuloy natin. Kaya nga pati presidente. Congress, di ba, gusto niya Ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis to. Baka ihi mo ito ha. Grabe naman. prayer rally yan, ha? Prayer prayer rally. O pinalitan. Nakakaubos talaga ng laway itong. What do you expect the national government, particularly ang Malacanang? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Oh. Doon sa sinabi niya na kanya, di ba, na yung mga Pilipino na ignorant. Bakit nung term niya, ano ba ang pinakita niya? Ano ba ang ginawa niya? Hindi ba kamay na bakal ang ipinakita niya sa Pilipinas? Kung bakit nawala yung ang daming namatay, ang daming nagalit sa kanya dahil dun sa maraming natuwa dahil maraming nalinis. Pero lalo na ngayon, nakalaya na si De Lima. 'Di ba may mga nung mga nakaraan sinabi nga niya na gusto nilang papasukin dito ang ICC. So ano ang nagawa niya sa Pilipino para sabihin na ignorant? Pati naman siya, wala naman siyang parang wala siyang Nagawa to improve. may nagawa siya. To improve. Pero yung sinasabi nga niya na yung mga mangmang na parang walang alam na yung mga Pilipino na kawawa na yun nga walang Hindi pa alam rin kung ano yung na-educate. nangyayari. Na hindi pa rin na-educate. Na hindi pa rin na-educate. Ang comparing na 6 years yung naging term niya, tapos nasa 1 year and a half pa lang ang current term ni PBBM so Oo. far. So far, di ba, marami na, doon sa 1.5 year na ba? Oo. Marami na siyang nagawa. Yung inflation nga tinan mo kung makikita mo kung ilang percent. Das na nakita ko yun, nasa something 3.9. Okay? So, malaki ang nagawa ni PBBM sa ating economy. Kung ano man yung iniwan ni Pangulong Duterte, tinutuloy lang niya. Although, aminin naman natin na nung panahon ni Pangulong Duterte, is inayos naman niya talaga ang iniwang kalat nila Pinoy. Oo. Inayos niya yun. So, hindi kulang dun sa 6 years yung term na yun. Itinuloy yun ni PBBM. Okay? So, tuloy natin. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral
at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? Yun o, Paano mo sasabihin na binibili? Bakit marami bang... pero may narinig ako recently about dun sa kwan eh. Tawag dito yung... Dun sa 51 billion na kaso ni kwan, yung parang... Baste. Oo, kung saan daw Napunta. saan napunta. Oo. Parang ino-audit siya. Oo, so parang yung sinasabi niya ngayon na kung hindi na-divert niya sa iba, na parang binili. Gaano ba karami ang nabayaran na tao para bumili dyan sa boto na yan, di ba? Oo, sa signature. Oo. Ilan ba dapat ang ipasa dyan? Na-approvean na ba? Na-amyendahan na ba? Oo, sasaliksikin natin yan, pero yung reaction lang, gusto ko ng reaction na itong video na to eh. national, provincial, city, munisipyo, then di barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan. Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. O hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the... Doon sa sinabi niya paano pahabain ng termino, di ba naging presidente siya? Alam naman niya na 6 years lang ang pwedeng itagal ng president. So parang sinasabi niya na gusto pang patagalin ni Bongbong Marcos yung pag-upo niya na 6 Oo. years. Kaya parang yung gusto niya yung doon sa People's Initiative na yun. Kasi alam ko isa na lang ang kwan doon eh. Parang magdi-decide eh. Pero di ba yung tinignan ko kanina, ang People's Initiative naman is para sa economic. Oo. Para ma-increase ang foreign ownership ng businesses sa Philippines. Hindi naman about sa term ng Which is- president eh. Which is ayaw niya talagang pumasok dito Ang yung foreigners. mga foreigners. Yun ang Ayun, ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte. Nakita mo nga nung panahon na ano tawag dito? Okay, basahin natin to. So, ngayong January 2024 lang ito, di ba? The Philippines is considering constitutional changes to ease economic restrictions. The proposals include allowing greater foreign ownership in sectors such as public utilities, education, and advertising. So, education, number 1. Alam natin na dyan naka-designate si Sara Duterte. Oo. So, marami tayong pwedeng aralin dito sa People's People's Initiative. Hindi Initiative. wala lang talaga tayong oras. Pero pag-aaralan natin yan pagka bumalik kami. Pasensya na kayo. Gusto lang talaga naming reaction na tong video na to. So, malapit naman nang matapos. Tiis-tiis na lang muna. Sana wag nyo kalimutang mag-like, Subscribe, subscribe, share. and share. Alright. Yan. May problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko ba, Garcia. Okay, wag na natin kanyan dahil puro mga former president na yan. Alam ninyo
kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. So parang, kumbaga parang inihimok niya yung mga nasa militar na Di lang militar, pati pulis. pati binanggit police. na niya. Oo, yun nga, yung parang, na yan parang inciting to rebellion, Sedition. sedition, saka rebellion. Yeah. Oo, tapos yung paninira niya kay Pangulong Bongbong na sasabihin mo, drug addict, libel din yun. Yes. Okay, so tuloy natin. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect the president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Wala daw siyang tiwala sa mga congressman now. Kasama doon yung anak niya. Nandun yung anak niya, di ba? Oo. Minura pa niya. Oh, di ba? Minura pa niya ang mga ina nila. Oo, kasama doon yung anak niya. Asawa niya. Naasawa niya. Hindi, yung minura niyang ina. Kaya nga, mga putang ina nyo, kasama doon yung anak niya, hindi pati yung asawa niya. So, may galit talaga siya sa Congress. Dahil dito yung mga bumuboto para doon sa, People's Pero Initiative. teka, wait. Di ba sabi niya, lahat sila iniisip yung, lahat ng president, ibalik ko lang doon, lahat ng president nag-iisip kung paano nila i-extend ang power. Pero sa ginagawa niya ngayon, don't you think, mauulit ang nangyari between the situation of Joseph Estrada and Gloria Macapagal Arroyo, which we should knock on wood, na sana hindi mangyari kay PBBM, is nung na-impeach si Joseph Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo ang umupo on the half term, so that's 3 years, plus nung nag-run siya for election as president, so naging total of 9 years si Gloria Macapagal Arroyo. So, sa tingin mo ba kung ganyan, halimbawa nga, wag nating anuhin, na kung mangyari man, si Sara ang uupo dahil since siya yung vice president. So, hindi ba siya ang magbe-benefit dito at siya ang hahaba ang term? Kasi kung siya ang uupo for president, automatic yan. Pag nag-run siya for president, mananalo yun. Kasi hindi pa tapos yung term. Kumbaga parang kwan lang siya Kung yung parang sinabi mo nangyari kay Pangulong Joseph Estrada, umupo siya na hindi tapos yung term niya. Hindi, si Gloria Macapagal Arroyo. Oo, so umupo siya. Yung nangyari nga kay Joseph Estrada. Oo. So umupo siya dun sa, kung halimbawa ilang terms pa, to 2024. So may 4 and a So half meron pang years 4 and a pa. half years. Umupo ngayon si BP Sara. Oo. Tapos magra-run siya sa So, president. 10 years Mahaba yun. pa yun. Oo, 10 diba? years. Kung magra-run siya So for parang ito na president. sinisimulan na nila ngayon. Oo. So, sino ang nag-isip ngayon ng mas mahabang term? Hindi ba sila? Okay. Guys mga kababayan natin ng mga OFW o yung mga nandiyan sa Pilipinas ngayon, maging matalino kayo sa mga nangyayari. Kumbaga, wag lang puro yung mga napapakinggan nyo na ganito yung sinabi ni PRRD. Wag nyo paniniwalaan yung mga hanggat wala kayong resibo. Kasi kung tutusin, oo, credible person si FPRRD since former president nga. So, credible person siya. Pero, by law, it is still hearsay. So ito. Napaisip ako na sinabi mong credible person si Pangulong Duterte. Hindi kaya si Pangulong Duterte ang puting ahas ni Maharlika? Parang yung nabanggit mo sa akin kanina 'Di ba? while we were driving. Habang nagda-drive ako pauwi na gano'n, napaisip ako kasi
nakita ko yung video ni Maharlika na yan na nga yung sinasabi ko. O ngayon, naniniwala na kayo sa mga sinabi ko. Pero Diba? diba, binanggit rin ni Maharlika na baka isipin nyo si FPRRD ang Oo. puting ahas ko, ha? Gumanon Oo. siya, diba? Di ba? Ayun. Nadali natin. Mga lamang, baka nga si Pangulong Duterte. Dahil sabi mo nga, Nung, nung mga time na si FPRRD pa ang nakaupo, sila yung sumusuporta. Oo. Naalala ko yung mga yan. Kasi nanonood ako nung time na si Pangulong Duterte noon, kalakasan niya. Si Maharlika, si Mr. Rio, wala na si Mr. Rio eh. Tapos si Drew na nagkaroon ng kaso, sila Sasot, sila Thinking Pinoy. Yan ang mga sikat nung time na yon. Hindi wala pa yung mga bagong vloggers ngayon. So, kailan na lang umusbong yung mga nasa SOCMED ngayon na mga bagong DDS at saka yung mga naging, kunwari, PBBM. Pero wala naman sa puso nila. Hindi ko sinasabing member ako ng PBBM o DDS. Kumbaga, freelancer ako. Yan, so yun, binibigyan ko lang kayo ng idea na baka nga si Maharlika ang sinasabi si Pangulong Duterte ang sinasabi ni Maharlika na puting ahas. 'Di ba? tama. Pwede. So tignan natin. Pagpatuloy natin. Mukhang pera kayo lahat. Oops. Yan. Mukhang pera kayong lahat ang mga tao sa Congress, including Yung anak niya. na may, Diba? Na naman. na may magkano? Hindi, pero yung anak niya mayor na si Baste. Siya yung mayor ngayon doon Sino sa yung Congress? yung Congress, alam ko si Pulong. Si Pulong. Ay, Oo. sorry. Oo, si Baste yung medyo Correct me. mas Correct. bata. Siya yung I stand oo. corrected. Okay, tuloy natin. Ang totoo. Kaya gusto ko pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud. Swindling ang ginawa nila. Bakit hindi niya ginawa yan nung panahon niya? Kasi nga, hindi So, ko anong alam. tawag mo doon? Hipokrito? Mm-mm. Kasi parang, kumbaga, sinusuportahan mo yung mga Congress nung panahon mo tapos ngayon na sila yung bumoto doon sa naisip mong tawag dito yung chartered actually yung yung federalism Mm-mm. na alam mong yung credit mapupunta kay Marcos hindi kaya inggit. Possible. Kasi hindi na siya ang makikinabang. Hindi na talaga siya yung makikinabang. Mm. Pero di ba dapat sapat na sa kanya yung war on drugs? Oo. Tsaka sabi nga niya, tapos na siya sa politika eh. 'Di ba? Nung nag-step down na siya. Mhm. Sabi niya, I want to live a private citizen's life. Kumbaga kung private citizen ka na, kumbaga ano yung iniwan mo nung term mo? Kumbaga iniwan mo na doon. Tsaka siya lang ang presidente, ex-president, former president, na nakikialam pa sa present na Kumbaga nagmamarites pa, 'di ba? administration. At alam naman natin na kapag ganito, gugulo lang ang gobyerno. Gusto niya lang talagang hatiin. Okay, so tingnan natin. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, Which is napaka-imposible. Paano siya mababalik tapos na siya? Hindi na siya pwedeng kumandidato not unless mas mababa, vice president. Hindi, kasi president yung dati na siyang presidente, pwede siya maging vice president. Di ba ang law lang is bawal ang consecutive? Oo. Pero pwede pa ulit siya maging president. Yun ang hindi ko maalala. Ang alam ko lang hindi Check pwedeng. mo. Pero kasi dito sa US si Donald Trump nga natapos yung term niya, 'di ba? Umupo si Biden. Ngayon Dito nagra-run na. pwedeng dito Consecutive. pwedeng 2 consecutives. Pwede, okay.
Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Sabi naman niya eh. Hindi, ayan, by the grace of God, babalik ako. Parang milagro daw yun. So, alam niya. Na hindi For siya the makabalik. swindling of the Filipino people, you committed fraud. Eh kung alam mong ganun pala na may fraud, pwede mong kasuhan. Siya yung mag-file since dati naman siyang fiscal, di ba? Oo. Oh. Saka former president, pwede mong pakasuhan yun. Yung parang nangyayari ngayon kay Donald Trump. May mga kaso siya na galing doon sa kay Biden. May mga kaso ngayon si Trump. Oo. Nasa hearing pa nga ngayon habang nagkumakandidato. So, yan, patunayan mo sa taong bayan. Hindi ka nga nakapag-jet ski na pinapagalitan ni Badong Arateles kung paano niya kagatin yung mic. Di ba? Kinain niya yung mic doon. Okay. So, Ito. Tapos Okay. ni-research ko. The incumbent president is not eligible for re-election even if non-consecutive. yun, nabasa ko na rin yan noon eh. So, hindi pwede. Kaya nga sabi niya, milagro na lang kung makabalik siya. Pero pwede siyang mag-run as vice president. Pwede. Pwede. Okay. So, baka makabalik pa Kahit to. consecutive pa nga pwede. So, paano kapag ka magra-run si Sarah at tapos siya yung magiging vice president? Pwede rin. Pero hindi ata, pwede ba yung magkamag-anak? Hindi ko Yun alam, ang ang hindi gulo ko ng alam, constitution ah. natin eh. Oo. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun daw, baski ano ka, diyan katagal ako. Yan. Yung sa likod ko, umupo ako dyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. Alam ko na yan. Alam mo bakit diretsano ko magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Punta ako sa bahay ko. Eh, ganun naman pala. Wala siyang nipahat. Eh. Dapat nung umupo siya bilang presidente. Pagkaba siya ng ipahat. Ulong bongbong ha. Narinig nyo, gusto niya ng nipa. Wala siyang nakuha nung umalis siya bilang presidente. Dumiretso siya dun sa bahay. Pero hindi yun yung point dun eh. kumbaga parang sinasabi niya na hindi siya nag-corrupt. Wala siyang kinurap nung panahon na yun. Paano mo ngayon i-explain yung 51 billion na naka-pending ngayon dun sa issue tungkol dun kay Baste na diyan sa Davao. O, di ba? Hindi kaya nililihis mo lang yung Limelight. yung issue para mapagtakpan yung problema dito sa kay Baste na 51 billion. Ganun lang naman ang nakikita ko diyan eh. Parang kumbaga pwede mo i-divert. Parang yung nangyari nung kailan lang na mga issue na mabigat na Yung OVP. yung OBP tapos biglang hindi pala yun yung talagang meron pang ibang issue doon. So parang yun na lang yung hina-highlight nila. Okay, so tuloy natin. Parang mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Tanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Ayaw mo na pala eh. Di, wag ka na makialam. Manahimik ka na lang, di ba? Tama. Ginugulo mo lang yung si PRRD o ginugulo mo lang yung ating batas. O yung tawag dito, yung gobyerno natin. Kaya lang, marami akong
magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga Forward natin. bongbong bangag yan. Okay, so pwede natin ibalik. Bangag daw. Ayan. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Di ba pag sinabi mo bangag, sabog? Oh, high So on pagka drugs. high ang presidente, paano mo masasabi yun? Nakikita naman natin, lalo na nung pumunta dito sa DC si Pangulong Marcos. Oo. Di ba? Init ng pagtanggap sa kanya ng mga Amerikano. Tama. So paano mo sasabihin ganun ng bangag? Ang pagkakaalam ko pagkabangag Hindi mo makausap ng oo, yung ayos. mainitin ng ulo, yung parang namumula yung mata. Hyper. Oh, and then mabalik tayo dyan. Yung ito, pakita natin sa mga viewers natin. Okay, so dito tayo bumalik. Sabi dito ni Pangulong Marcos na buksan natin to. Hindi ito yan. Merong ito. Ayan, sabi rito na Ang statement ng PIDEA. yun yung statement ng PIDEA. Pero dito, ayan, di ba? Sabi ni Pangulong Marcos dito na pero PIDEA pa rin yan. Ayan. PIDEA pa rin. Hmm, Diyan, sa'yo iba. oh, yan. Sabi ni President Ferdinand Marcos na urged the doctor of former President Rodrigo to take care of him as the effect of the fentanyl is taking an adverse effect on him. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has serious side effect. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Oh, di ba? Basahin nyo dyan. Sabi dito, yung 6 to 5 to after 5-6 years if it has to affect him, kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, I hope his doctor take better care of him than this. So, di ba? Parang strongest, sabi nga dito, yung painkiller na serious drug side effect. Pero parang kwantong drug na to eh. Hindi over the counter. Prescription, Oo, prescription yan. Tapos dito, restricted drugs. Hindi mo basta-basta, hindi And- basta-basta ibibigay sa'yo yan. Malaking drug problem ngayon dito sa US Fentanyl? yan. Oo. Talaga. Di ba may fentanyl? O di siyang yan? bangag. Hindi si Ang daming, Pangulong, daming na-overdose ng mga hindi bata. si Pangulong Bongbong Marcos yung bangag. Siya yung bangag, di ba? Mm. Okay. So, paano mo masasabing bangag si Pangulong Marcos na nagtatrabaho Nang maayos. na maayos? Hindi bangag ang tawag doon. Okay, tuloy natin. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag Naririnig yung ganun mo. on ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo Yung pinakita yung reaction ni Amy at ni Sarah Parang, sa sinabing bangag. natutuwa sila. Rewind mo nga, parang may binulong si Amy. Basahin natin.
kayong mga military, alam ninyo yan. Ano yung sinabi niya? Yan. Lalo Comment na mo yung ako sa mga nasa marunong Malacanang. Yung yung marunong magbasa. Mag-lip read. Lip read. Lip read. Lip reading. Lip reading, okay. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Hindi nga, dapat nga magpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya pinayagang pumasok dito ang ayaw ni Pangulong Marcos na makialam dito sa bansa natin ng ICC. Oh, hinarang niya. Hinarang niya. Dapat magpasalamat siya doon dahil kapag itong si Laila de Lima nagsalita, talagang magkakaroon ng kaso to. Talagang may kaso siya dahil pati nga nalaman nga dito sa US yan, na gano'n ang ginagawa eh. So anong gusto niyang gawin? Siraan niya si Pangulong Bongbong Marcos? Grabe naman. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Oh. Baka kasali ka pa doon So- sa matutokhang So, parang inamin niya na indirectly, no? na. Na talagang ginawa niya yung mga crimes na yun. Ayun nga. Kasi sinasabi niyang isasali niya. Oo. 'Di ba? Doon nahuhuli talaga ang isda sa bibig eh. So parang kung alam niya na nung panahon na nakaupo. Pero sinabi niya nung una na sabi niya pag alam niya na noong pa nung mayor pa siya, pinakita na yung listahan ng mga narco-list na kasama doon si PBBM. Bakit nung nakaupo siya hindi niya nagawa 'yun? 'Di ba? Doon pa lang dapat Oo. tinokhang niya na si Pangulong Marcos. Bakit hinayaan pa niyang maging katandem ni Sara Yung anak Duterte? niya. Anak pa niya yun. Di ba? Parang tinan mo yung sinabi mo kanina na hindi pa matatapos yung term ni Pangulong Marcos. Baka biglang umupo si Sara Duterte tapos mag-run siya pagkatapos ng 2028 na half dun sa term ni Marcos na umupo ni si Sara Duterte dahil nga gusto nilang paalisin. Yun nga sinasabi mo na parang mangyayari dun sa nangyari kay Erap. GMA. So, mag-extend yun ng another 6 years, di magti-10 years. Yes. And, hindi kaya hinayaan niyang tumakbo si Sarah together with PBBM dahil ito na talaga ang plan nila in the beginning. Oo. Ngayon pa lang sinisimulan na Oo, nila. parang ginamit nila yung mga loyalists kasi alam nila na malakas ang loyalists. Oo. Ginamit nila ang PBBM, ang Marcos loyalists, not PBBM. Marcos loyalists na suportahan si Sara kasi masyado pang maaga na to stand on her own Oo. without the Marcos loyalists. Mhm. Pero ngayon na ganito ang ginagawa nila, parang black propaganda against PBBM. So, yung mga ibang loyalista na hindi ganon lakas kumapit ay pwedeng bumaliktad, di ba? Mhm. Meron yung mga madaling ma-persuade, Lalo na, ma-convince. Lalo nga yung mga tao nga. Kasi alam ni Pangulong Duterte, lalo na ito, yung mga pinakaalat niya ng mga tao niya, kung si Maharlika man ang source. Kumbaga, ang source ni Maharlika is si Pangulong Duterte. Hinahayaan niyang i-feed si Maharlika para magpakalat. Na alam naman natin na sila Maharlika hindi lang siya isa. Mm-mm. Andyan sila Bobong Lipunan. Yung mga sila SAS. Kumbaga, nakapakalat yan sa social media. So alam nila na ang mga tao, maraming nanonood sa kanila. Sa totoo lang, maraming nauuto yung mga taong to. Mm-mm. So, alam ni Pangulong Duterte na ang kumbaga yung parang source of information is SOCMED. So, doon pa lang, kinukondisyon na nila yung mga tao na, ito, sige, pakalat mo yung mga ganito. Di ba? Posibleng ganon ka-advance sila mag-isip. Mm-hmm. Kaya hinayaan na lang nila kahit as he claimed, alam na niya na nasa narco list si PBBM. Oo. So, ganun ang plano nila. Sige,
takbo ka na lang muna para ganito ang gawin natin para mapahaba ang term mo just in case. Okay. So, guys, to sinasabi ko na sa mga kababayan nating mga Pilipino, kung may natitira pa siguro kayong pagmamahal sa ating bansa, magkaisa kayo. Tayo. Kasi wala na kami dyan sa Pilipinas. Actually, dapat nga hindi natin na pinapakailaman ang sitwasyon sa Pilipinas. Pero yung puso natin, Pilipino. At saka marami pa rin naman tayong kamag-anak yung Mga nasa kamag-anak Pilipinas natin. na maapektuhan. Oo. So, yun ang iniisip namin, hindi lang yung pansarili namin. Okay, so... Dahil kung tutuusin, hayaan na lang namin ang mangyayari dyan. Hindi na kami magbibigay ng pananaw namin. Kumbaga, critical thinking yung ginagawa namin na pag iniisip namin mabuti na ganito yung baka ganito yung pwedeng mangyari. Kasi, yun nga, pwedeng maupo si Sara na hindi pa tapos ang term niya ni Pangulong Bongbong. Ia-oust nila. Tapos siya yung uupo. Another, pagka nagpresidente, sasabihin na hindi naman counted yun eh. Di ba? Oo. So, pwedeng mag-run siya, maging presidente siya, and then another 6 years, so 10 years. Mahahawakan na nila ang Pilipinas, lalo na nandyan sa Congress yung anak niyang si Pulong. Mayor yung anak niya doon sa Davao. Doon pa lang eh. Congressman na siguro. Doon pa lang, tignan natin kung ano yung mga gusto nila. Kumbaga sinasabi niya kumbaga parang ang role kasi dito ni Martin Romualdez na nakikita ko, siya yung nagtatanggol na parang big brother ni Bongbong Marcos. Kumbaga parang siya yung pumoprotekta kay Bongbong Marcos kaya pinapapasok niya tong mga, di ba, nakialyado siya kay Franz Castro. Oo. Na alam naman natin na yung mga yan ay NPA. NPA. Yung banggit niya kanina na mga dating NPA na yun, yung mga pare. Oo, yung... Di ba? Kumbaga, tinan mo pagtugmain mo, hanapin mo yung, kumbaga parang dito yung sinasabi ni Bobong Lipunan na ano to, yung dot, connect the dot. Mm-mm. Sige. Bibigyan natin ng kwento. Pag-aaralan natin to. Well, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. No. Tingnan Doon mo, pa lang, tinatawag niya talagang mag-coup. Oo, inciting rebellion, inciting sedition. Tapos yung mga paratang na mabibigat na ganun, libel. Dapat kumbaga parang kung si edukado kasi masyado si Pangulong Bongbong, Tsaka tingnan mo, parang hindi pa rin niya pinatulan. Hinayaan na lang niya kasi the more na papatulan niya, mas lalala. Kumbaga, pinutol na lang niya. Kumbaga sa atin dito, pag sinabing don't add woods on fire, huwag mo nang gatungan. So, Saka, parang... nagbigay rin naman ng statement ang PIDEA na ever since na nagkaroon ng PIDEA, PBBM was never in the list. Di ba meron kang article dyan? Meron. Ito yung... Sige, lipat natin dito. Ayan. Diba? Sabi, the Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand R. Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that is the list. That's in the list.
The name of the president was there. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010. Then 2013 to 2016. PDEA on the other hand was activated on July 30, 2022. Tama ako, 2022 nga. When PDEA was activated, it established its National Drug Information System or NDIS. Okay, so wala talaga. Simula nung nag-mayor siya, wala talagang ganun. Gawa-gawa na lang niya yun. Diba? Obvious naman eh. Nakita mo na ba yung video na, yung clip na nilabas ng PDEA? Correction lang, hindi 2022. 2002. 2002. O yan, July 30, 2002. Tama yung sinabi ko kanina, di ba? Hindi, pero binanggit mo ngayon 2022. 2022. Correction. Hindi 2022. 2002. Yan. So, wala doon sa listahan nila si Pangulong Marcos. So, anong gusto niyang palabas? Ever. Ever. Alright. So, tuloy natin, ha? Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. The patient ang nilagay nila. Anong the patient? Di ba dapat patience? Doon sa... Yung lumabas na headline. Kumbaga parang kawawa ang mga Pilipino. Hindi ba kawawa yung mga Pilipino nung mga panahon na may mga namatay din doon sa drug war? Oo, ang dami. Diba? Yung Tsaka, datos ng... na-prove ba nila na talagang... Ngayon nga na nakaupo si Pangulong Marcos, pwede namang mahuli yung mga drug, na hindi, mga drug lord o yung mga nagbebenta ng drugs na hindi naman papatayin eh. Pwede naman silang huliin. Bakit kailangan mong patayin yung mga taong, alam mong, di ba, gumagamit? Pwede mo namang ikulong yun eh. Tingnan mo nga, di ba? Nung time na nag-umpisa yung EJK, ang daming sumuko na kahit user lang. So, sobrang takot nila na baka pati sila sumunod. User lang yun, Sumuko din voluntarily. Wag lang silang masama dun sa mga EJKs. Sa mga tokhang. Kasi marami ring user lang ang nadamay. Okay, malapit na matapos. So, Alam mo, Presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang di ba si Tambalos doon? Si Romualdez yun. mag-prime minister at gawin niya itong bongbong dyan ka lang. Ako ang bala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Okay, so yun ang plano nila, Pangulong Bongbong Marcos. Ang plano mo naman, paupuin mo yung anak mo para masumaba pa yung term niya. Kasi ngayon, tinan mo yung paninira na ginawa niya. Kasi maging vigil kasi tayo, hindi lang yung puro panood, maniniwala ka kaagad yung gano'n. Kasi pagka gano'n ang ginawa, talagang yung mga tao na hindi nakapag-aral. Kasi sabi niya nga, silang nakapag-aral, alam nila kung ano yung nangyayari. Itong mga nandito na mga kababayan natin, yung mga mahihirap na hindi nananaliksik, kumbaga limited ang kanilang access sa internet o kaya hindi talaga sila nagre-research. So hindi mo sila i-educate, hindi mo sasabihin na ganito yung nangyayari sa ating bansa ngayon, hindi sila dapat talagang i-educate mo sila na mabuti, hindi yung basta nagsalita ka lang maniniwala na sa'yo. So, ang dapat na gawin natin din sa mga kababayan natin is, yun nga, i-educate natin sila. Which is correct naman yung sinasabi ni Pangulong Duterte kanila na maraming hindi pa na-educate tungkol dun sa People's Initiative.
Ang gusto kong malaman sana ng mga kababayan natin dito, maging mapagmatsyag kayo sa nangyayari. Kasi parang kung yung sinasabi nga nila na yung gustong plano nila Pangulong Marcos na magkaroon ng Prime Minister, ang nakikita ko naman na plano dito ni Pangulong Duterte, kaya tinan nyo kung gaano niya siraan ngayon si Pangulong Marcos, is baka si Sara Duterte ang umupo na hindi pa tapos ang term niya, yung nangyari kay Estrada. So pagka natapos yun, siya yung uupo, siya yung magiging president. Diretso yan hanggang 2028. From 2028, Pwede siyang mag-run for president. mag-run ulit siya bilang president. Mananalo siya, may another 6 years siya. Yun na lang ang isipin natin. Okay? Tuloy natin. Kalukuhan niyang putang ina yun. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malapyan. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide. To hang on power, parang gusto nilang madaliin na maalis talaga si Pangulong Marcos, di ba? So, grabe talaga. Hindi ko na maintindihan yung ginagawa nilang ganito sa bayan natin. May gusto lang ako ipakita dito yung kanina. Eto. Actually, nagsalita na rin tong si Ninyo Barsaga. So, tapusin na natin dito guys kasi masyadong mahaba na. So, ito yung mga sinasabi ni Ninyo Barsaga. Okay, saglit. Ikakrap ko lang siya. Ito ngayon ko lang talaga makikita to. Okay, paano lumaki? Okay, Brother Ninyo, take it away. Ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel. Kung ikaw ay isang Ako po, naku po. Alam nyo, natatawa ako rito. Ako daw ang leader ng mga vlogger ng Malacanang, ng mga troll daw. Ako daw ang mga leader daw ng troll. Oo. As usual, ang nagsasabi, si Pakantutin, sabik sa utin na si Maharlikang ampas lupang gurang na nalusyang na ang kiking mabaho. Unang-una, Maharlika, ang problema sa'yo, simple. Very simple ang problem sa buhay mo. Ikaw, Maharlika, pag ang isang vlogger, hindi mo kadikit, hindi mo katsukaran, hindi mo hindi mo close, or hindi mo kasarili ng utak mo, ano ang magiging sasabihin mo? Bayaran ang vlogger na yan. Ganyan ang mga galaw mo. Ganyan ang mga paratang mo. Di ba? Dati, una, noong 2022, nag-election tayo ng presidential election. Ngayon, ano ang mga okasasyon mo sa amin? Sa mga DDS vlogger? Bayaran kami ni Digong. Yun ang paratang mo. Bayaran kami ni Senator Bongo, yan ang mga patutsyada mo. Di ba? Kung ano-anong sinasabi mo dati kay Pangulong Duterte noong presidential election 2022. Di ba? Dahil hindi tayo magkakatugma ng sinusuportahan. Dahil ako, iskonyan, ikaw BBM Sarado, na sumusuporta sa kanya, ang mga atake mo sa amin, bayaran kami. Kami nilaban at bay. Lahat ng mga anti-Marcos noon, yan ang mga paratang mong putang ina mo ka. Di ba?
May paiyak-iyak ka pa, may padrama-drama ipik ka pa, kung ano-anong kaletsihan sa buhay mo ang mga pinagkaartihan mo. Di ba? Noong isang araw, nag-vlog ka. Sabi mo, kumpirmado, may ebidensya ka. Binanggit mo pa kung sino-sinong mga asik, yosek ng Malacanang. Una sa lahat, ako'y hindi ako connected sa Malacanang. Okay? Ang style ng pagbablog ko as political vlogger, hindi ako anti-government. Ha? Hindi ako nagiging anti-gobyerno. Ha? Ang gusto mo, hihilain mo ang mga kapwa mo vlogger na dati mong kasama sa DDS. Ngayon, pag hindi mo nahila at hindi sa'yo sumasang-ayon, palalabasin mo mga bayaran. Di ba? Ako wala akong pakialam kung anong problema mo sa Marcos administration. Kasi ang balita ko nga tang alam ko, sinungalingan mo nga ito eh. Yung pag-apply mo bilang opisyal ng, I think, ambassador ata, na nireject ka. Na-reject ka, na sumama ang loob mo, ayun, nag-antay-antay Marcos ka na. Di ba? Ngayon, ako, Maharlika, hindi ako nagiging anti-government. Ha? Wala akong pakialam kung anong agenda mo, kung sinong nasa likod mo. Yung sinasabi mo may ebidensya ka, ilabas mo. Huwag yung paarte-arte ka pa. Ha? Ngayon ano yung mga pinaratang mo dati kay Banat Bay? Na kesyo bugaw. Ganito, ganyan. Ano nangyari sa inyo? Para tayong politika rin, no? Vlogger lang tayo, hindi tayo politiko. Para sa politika, magkaaway ngayon, bukas magkakampi. Magkakampi ngayon, bukas magkakalaban na. Ganyan ang politika. Tayo, hindi tayo politika. Vlogger tayo. Tinuturing mo ba sarili mo politika na rin? Ha? Ha? Politika ka na rin ba? Ha? Ang problema sa'yo, Aling Maharlika, habang kasi ang puki mo, sinusundot mo ng finger mo dahil wala atang kumakantot sa'yo, sa sublang ulirat ang utak mong puki ng inamuka kung ano-anong pinagkasabi mo. Di ba? Kesyo sasabihin mo, ilalabas mo sa tamang panahon, may ebidensya ka na may puting ahas, puting kuting, si ahas. Anong pakialam ko dun? Ha? Kung anong problema mo sa buhay mo, huwag kang mandamay. Ha? Yung sinasabi mong ako ay isang leader ng Malacanang, vlogger? Putang ina. Nung mulang umalis si dating Pangulong Duterte sa Malacanang, never na akong tumatapak ng Malacanang. Never nga akong tumapak sa Malacanang na nagki-Christmas party kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. Kahit may invited ako, kaya akong kumain. Kaya akong bumili kung saan ko gusto kong lumamon. Tapos sasabihin mo, mga bayaran kami. Hanggang kailan kayo magkakasundo ni Byron? Alam mo, bagay na bagay kayong magsama ni Byron dahil parehas kayong utak talangka. Ha? Parehas kayong utak talangka na kupal. Parehas kayong mga hindot, mga puki ng ina ninyo. Ayan, so naglabas ng samaan ng loob si Ninyo Barzaga, okay? Tutuloy na lang natin yan sa mga ibang episode. So, yun, reaction lang. Panggising lang doon sa mga kababayan natin na mga kaibigan natin, at sa mga kababayan natin na sana maging mapagmatsyag kayo sa nangyayari ngayon. Okay, so hanggang dito na lamang tayo ngayon kasi may pasok kami bukas. Pasensya na
Sa weekend, try natin. Wala naman tayong pasok, di ba? Wala pang schedule. Wala pang schedule. Okay, so wala pa kaming pasok ng Sabado. Hopefully, sana walang pasok para mabigyan natin ng reaction. Gagawa ako ng magandang video nito. Aayusin ko. And more resources. More resources. So ngayon, yun lang. Yung reaction lang natin na although yun nga, nakapagsalita na si Pangulong Duterte, damage done. Siguro kung babawiin niya yung sinabi niya, nangyari na. Hindi mo na pwedeng ibalik yun. So may lamat na. And yun nga, nakakaawa dito sa ating bayan. Ang magsasuffer dito yung mga kababayan natin. Okay sila okay na sila Meron na sila sa posisyon, meron na silang pera. Paano yung mga kababayan natin na mangmang? Sino yung pakikinggan nila? Parang, kumbaga parang ping-pong lang. Nanonood ka lang ng ping-pong, palipat-lipat lang yung ulo mo. Diba? So, ayun lang mga kaibigan ha. Sana Sila talaga ang magsasuffer. kawawa yung mga kababayan natin. So, pagdasal natin ng Pilipinas na sana mas maging maganda pa ang economy natin. Sana kung mayroong mga apektado ngayon, sana yung mga investor natin Hindi mawala. hindi mawala at patuloy na yun nga, palaguin nila ang economy ng Pilipinas. So, yun na lang mga kaibigan ha. Thank you. So, dito na po nagtatapos ang aming reaction video. So, okay. Good night. And good morning dyan sa mga nasa Pilipinas.